At dahil nga dyan, ang Lord nagsabi rin, nagsabi na sa akin, naramdaman ko ang presensya ng Lord na sinabi sa akin, not by both, but by the presence of the Lord. Ang sabi, mamumove ang election. Hindi sinasabi kung kailan magkakaroon ng election. Basta ang sabi ng Lord, mamumove into another date. I don't know whether it is in the next year. Kasi sa next year, ang election, tinatawag na presidential na at saka Senate. Hindi ko alam kung masasabay doon. Basta sinasabi ng Lord, mamumove ang election. Ayun po ang pasabi ng Lord. Kasi nga, bakit? Dahil bago mag-Mayo, sa Mayo mag-start ang COVID, walang magtitipon-tipon. Pati mga churches, isi-shake ng Lord, mga patuhan. Yung nagtitipon-tipon na malalaking religion, isi-shake ng Lord yan kung gaano sila katotoo. Yan. Pati yung mga high-ranking pinatawag na ng mga denominations, masishake sila. Kasi hindi sila prone unless na talagang totoo sila sa Lord. Hindi lang by religion. Kung totoong heart nila sa Lord, sa Panginoong Jesus, hindi by kanilang every position sa kanilang denomination o religion. Ganun po ang mangyayari. Isushake ng Lord ang bawat organization, whether politics or religion. Yan. Kaya ang salvation individual na. Kaya ako nagsasabing ganito, hindi kailangan na magpapako sa religion. Sa labas, sasabihin ko sa bawat tao na you have to prepare yourself, your heart to the Lord Jesus, na makilala mo siya na mas malalim. Yan ang mensahe ngayon. Sapagat isusod ni Lord, papalitan niya ang mga system na umiural ngayong 2025. Yan. Dahil sinasabi ngayon ng Lord na kailangan tayong lumapit sa Kanya at magumunod sa Kanya, ay ang sabi na akin ng Lord, i-suggest ko na ang umiural na sistema niya. Ano yun? Yung double system na sinasabi ng Lord. Kaya daw, supportahan natin ang mga opisyal na siyang tutulong magbalangkas ng rubber system upang maibang sistema ng gobyerno. Matigil ang mga bangayan, matigil ang mga politika. Paano mangyayari yun? Napakadali lang. Iraroto lang ang Senado para maging presidente. Iraroto lang ang Kongreso para maging Vice Presidente. Wala nang mag-aaway. Wala nang politics. At iraroto lang ang Supreme Court para hindi nababayaran ang magiging leader ng head ng Supreme Court. Kasi mataas pa sa Presidente halos yung Supreme Court. Dalawang po yan na dapat i-rattle para hindi makontrol kahit sino ng politika. So ngayon yun ang pinapasabi ng Lord. Sabihin ko raw sa mga tao na supportahan nyo sa susunod na election. Hindi pa ngayon. Dahil mamumove ang election. Supportahan nyo raw ang sino mga pinatawag na aspirant na magkaroon ng pagbabago sa electoral system. Sa tinatawag na omnibus election 2, babalang kasi nila ang pagbabago. Hindi na yung butuhan, kundi rabol ang sinasabi ng Panginoon. Sapagat yun ang nakasulat sa Biblia. Yung mga example, yung Israel, sinagtibay dyan sa 11 yung rabol sa bawat tribe. Ngayon di sila nag-away. Ngayon yung mga tribe na pinili, katulad ng Levita, sa kanilang lahi, kung sino papasok sa loob ng Holy of Holies na pari, inirarapol bawat taon kung sino papasok na sa Holy of Holies. So makita mo, ang raffle system talagang nakasulat sa Biblia. Sa Proverbs 18:28, raffle into the lot and the Lord will set them apart. Talagang makikialam ang Lord pag raffle system ang pinairal natin.
Oh. Raffle, sabi na, cast it into the lap. And the mighty will set it apart. So sabi, yung mga mighty, sino ba yan? Eh, busy presidente yan at saka presidente. Wala namang mighty pa dyan. Nalulito wala yan pag ni-raffle. So, napaka ano ng advice ng Panginoon. Judas mismo, nung palitan si Judas, alam niyo bang ini-raffle? Yung kapalit ni Judas. May mga candidates. Dahil na siyempre, marami naman paral. Pero ni-raffle kung sino kapalit ni Judas. Kumatak yun kay Matias. Yung pangalan natin barangay captain ngayon, Matias. Yan, sa kay Matias. Kay Matias, pumatak yung allocation na tinatawag na apostleship. So, makikita nyo na ang raffle ay talagang sistema ng Diyos. Kaya pinapasabi sa akin ng Diyos, nasabihin ko na ngayon, sa mga tao na sa mga kumakandidato, hindi kasama ang mga local government. Ang Senado lang ang pinapasabi at Kongreso. Sapagkat ang inaya ng buo-buo, dyan kukuha ng BC at saka Presidente. Pero ang local government, walang sinasabi ang Lord na gano'n. Basta hanggang ano lang, kung sino yung mahilap na senador, magiging incumbent, 24 yan. Irarapol yan kung sino magiging presidente. Every term mag-rapol. At sino ang gagawa ng rapol? Ang COMELEC ang gagawa ng rapol. Katulad din naman ang ginagawa ng COMELEC pag may nagtatabla sa mga aspirant sa halimbawa, maraming beses sa councilors, sa mayors, sa mayor ng Palawan at saka sa mayor ng Bulacan. Nagkaroon sila ng tinatawag na tie sa kanilang eleksyon. Millions ang boto, imagine mo magtatay. Kundi ang Diyos, nagbibigay talaga na example. Pero ang ating constitution, sinasabi sa election code, 210 sa article 200 plus sa index 19, sinasabi na pag nagtabla ang dalawang magkabilang kampo, ay ang COMELEC mamamagitan para i-raffle. Mamimili sila kung anong raffle ang gusto nila. Meron namimili ng toss coin, di mo ginagawa ng toss coin. Totoo yun. Tignan nyo sa YouTube, ilagay nyo yung mga nagtay sa raffle sa tinatawag na election. Napakarami. 5 nung nakaraan, 5. Kasama na sa natatandaan ko yung Palawan. Napakarami sa mga Congress, nilarapo lang. So, ang sinasabi sa akin ngayon na dapat tayo sumuporta sa mga magsusulong na irapo lang Kongreso at saka sa Blue Ribbon Committee. Ano ba yan? Senado. Kita niyo yung mga senador natin. Puro pakwela. Hindi na ako maninira. Basta sabi ng Lord, iparapol daw ipangaral ko na ang raffle system. Dahil magkakaroon na ng mga iba't ibang agawa ng system sa ating region. Magkakagawa ng China at saka US magagawa. So kailangan tayo magkaroon ng open mind. Magkaroon ng open mind. Sapagkat sabi sa akin ng Lord, naramdaman ko ang Espiritu ng Diyos na ito sabihin ko na ang raffle. Kaya yun ang message ko ngayon. Ang mismo ang Panginoon nakikialam na i-raffle daw natin ang ating Senado at ang ating Kongreso para matanggal ang politika na sinasabing cancer ng lipunan na hindi na tayo nakaahonan dahil sa mga walang yang politician. Simula po ng panahon ni Marcos, sinabi, papalit siguro, ganito, gagantaan ganito, bumurang ganito. Nangyari ba? Pumalit si ganito, ekonomista. Nangyari ba? Pumalit yung isa. Wala na magsasamantala. Nangyari ba? Hindi ba yun nangyari? Lalo tayong lumubog. Dahil sa walang yang mga politician. Ngayon, dahil ang Diyos na magtapadhana kung sino sa kanila ang mai-elect, bubulahin ngayon yan ng
isasagawa ng tinatawag na COMELEC. Wala nang bilihan ng boto. Wala nang tinatawag na ghost voters, yung mga patay na, buong boto pa. Ayan ang sistema na. Ano pa? Yung kulay pula ka, yung isa kulay dilaw, wala na, mawawala yan. Ano pa? Yung tinatawag na perpetuation. Yung utang na loob. Yung mga malalaking kriminal na mga dealer ng mga international na sabi dahil kulang ka sa tinatawag na budget sa election campaign. Bibigyan ka ng pondo dyan. Kabilaan. Bibigyan yung kalaban mo, bibigyan ka rin. Kahit sino manalo sa inyo, kontrolado kayo ng tinatawag na drug load. Kahit sino sa inyo. Kasi nga, lahat kayo bibigyan ng tinatawag na financial campaign. So dahil sa sistema ng load, nai-erase lahat yan. Hindi kailangan ng campaign dahil irarapol lamang ng Kongreso ay ng COMELEC. So dyan ang tao mananalangin. Hindi ko tulad kayo, may dalawang gago na naglalaban. Makikialam ko ba sa dalawang gago na naglalaban? Paano ba dyan ang Diyos? Para makikialam ang Diyos yan. So kaya sinasabi ng Diyos, ipangaral ko rin ang election system. Naramdaman ko ang espiritu ng Diyos. Dahil tama ang sinasabi ng Diyos. At bukod pa dun sa sistema niya, nakasulat sa Biblia. Yan niya ang pinapatupad niya. Kaya hindi naman siya pwedeng makialam. Kailangan nandun sa spiritual na nagsusubaybay. Ang Lord ang mamanipulate. Hindi sa Satanas ang magmamanipulate. Sa sistema ngayon, si Satanas ang nagmamanipulate. Ano pa sinabi ko? God Lord. Meron pa bang ganting Lord? Kaya ano pa? Napakarami na sinabi ko na cancer. Yun ang pinaka-cancer na tinatawag na politics. Kaya hindi tayo makahon-ahon. Napakadali lang pala ng solusyon. Sinasabi ng Diyos, nai-rappel ang Senate, ganun din ang Congress para sa bise. Walang mag-away na. Bakit? Kasi pag namatay ang bise, papalitan lang ng bise galing sa Kongreso. Hindi pwedeng galing sa Kongreso, aakyat ng Senado. Kung ano sinalihan mo, yung kalang. Dahil yun ang opisinang sinalihan mo. Kaya walang mag-aaway. Ganun yan. Walang masyadong gagalawin sa umiiral na batas, kundi ang sistema lang ng eleksyon. Ang Omnibus Election Code. So, pag malaman ng mga kongresista at mga senadoryang sinasabi ng Lord na ipairal na, sino ang magsisimula niyan? Sila mismo magugustuhan nila yun. Dahil baka silang maboto. Mahilig naman tayo sa bingo. Baka pati sila sumalikan. Sila mismo bumalangkas. Bakit? Sila ang makikinabang. Ganon din ang senador. So dahil ganyan na senador, mag-iingat kayo na bumoto ng mga senador na mga tinatawag old school. Kailangan medyo may alam sa batas ng Diyos. Kasi sila ang tututugan ng Lord. Sila papaluin ng Lord. Kasi mismo ang Lord makikialam. Kaya nga, pipiliin yung candidate, yung mga maka-Diyos. Bakit? Sapagkat ang Diyos nagbe-bless ng bansa natin. Yan. Kung paano ang Diyos pwedeng gumawa ng tinatawag na kalamidad, ganun din naman ang Diyos magbibigay ng peaceful and prosperous economy sa ating economy. So, maaaring ngayon nyo lang narinig itong pinapangaral ko na mula sa Panginoon, pero yan po ay nakasulat sa lahat ng parte na Old Testament and New Testament. Hindi yan Old Testament lang. Kaya ang Lord talaga